Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Nagsibya sudna sa 60 ka tuig. Kini ang istasyon DYRD. To DYRD Radio Station, happy 60th anniversary. Maraming salamat po sa matagal niyong paglilingkod sa ating bayan. At ako personally, being the past Chief PNP, ay nakita ko ang importance, kahalagahan at kontribusyon ng ating media, partikular ang ating mga radio station sa pag-abot ng mga impormasyon sa ating babayan. Muli, salamat po sa inyo. Happy 60th anniversary. Mabuhay po kayo. I'm retired General Guillermo Eliazar. Maraming salamat po. Sa 60 ka tuig nga nag-alagad sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD. Ang radyo sa katawhan. Tagna sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:01. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC TV, ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon. Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist nga duol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinahanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero 1 buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa. Igala maayong buntag, katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Miyerkules, Pitsa 22 na nanimbuwan sa Mayo tuig 2024. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Happy fiesta sa mga dapit nga nagsaulog karon sa tinuig nga pangiling sa ilahang kasatagsa ka mga barangays ug sa mga lungsod. Happy fiesta kaninyong tanan. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Aniyan na usab ang atong tulumanon, DYRD Patrol Balita. Magtud kaninyo sa labing labas o nagkisik-kising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. May buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. O sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw. Pagsubang sa adlaw, nagkadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita. Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Sa mga ulang tudling sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Probinsya sa Bohol gipaubo sa state of calamity tungod sa El Nino. Kadaot sa agrikultura miabot na og kapin sa 420 milyones ka pesos.
Board member Mimi Bunyel nagtuo nga ipamulitika sa Kapitulyo ang ayuda para sa mga apektado sa El Nino phenomenon. Tag-iya sa Captain's Peak Resort, nangayog bayad sa gobyerno sa nagasto sa pagpatukod sa resort kung dili sila tugutan nga maka-operate og balik. Giaprobahan sa sangguniang panglungsod ang 73.6 milyones ka pesos nga supplemental budget para ipalit og yuta. Pinakadako nga pundo alang sa sweldo sa mga job order nga moabot og dulan sa 21 milyones ka pesos. Turismo sa Bohol mas ma-promote tungod sa mga konsehal sa Luzon nga maghimo sa ilang Island Congress nga magasugod karong adlaw diha sa islang lungsod sa Panglao. Mga atleta sa Tagbilaran nga mihakot og medalya sa Sibiraa 2024 gipahalipayan sa konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran. Away sa politika, posibleng usa sa hinungdan sa pag-resign ni Zubiri. Isip Senate President suma ni Manuel Mugato dito sa kauluhan. Samtang 8 kaadlaw nga masusog giswayan og baligya sa iyang inahan sa katidad nga 90,000 pesos. Sa gawas nagpangutan ng nasod sa Iran sa kamatayon sa ilang presidente nga nadisgrasya sakay sa helicopter. Uluhan tudling sa mga balitag gikan ni Ern Pahayahay. Ern, go! Nasakpan sa akto sa pulis sa Panglao ang kumpleto detalye sa mga pagbabalik. Mao kadto ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye atod kanato sa Marcela Feed. Kanunay ng una kasaligan nga tinugdan sa impormasyon. Ang suki sa tanan nga tulumanon sa balita. DYRD Patrol Balita. Higala pa matia kung sa imong binuhi na problema ka. Sa pagkaon wala sila'y gana, ayaw kaguol kay ani-ana. Marcela Feeds, presko ug barato, di kalidad pa. Marcela Feeds, kumpleto sa vitamina. Sigurado gyud ang ganansya. Marcela Feeds, tubo sigurado, kita garantisado. Karon sa mga detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Gipaubos ang lalawigan sa Bohol sa state of calamity tungod sa El Nino. Kadaot sa agrikultura may abot na og kapin sa 420 milyones ka pesos. Sa wa pa gihimo ang pag-aprobar niini maong naasoy nga kamanduan.
nagtigom una ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa buhatan ni Gobernador Enrico Aristotelo Mintado o gihipno ang mga lakang sa paghimog rekomendasyon ngadto sa sangguniang panalawigan nga paubos ang lalawigan sa Bohol sa state of calamity. Sa maong nasangpit nga tigom nga gitambungan ni Provincial Administrator Aster Caberte ni Dr. Anthony Damalerio sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ni Dr. Larry Pamugas ang assistant kon ang officer in charge sa Office of the Provincial Agriculturist o ang mga heads of offices sa Kapitulyo girekomendar nga ipapailawom sa state of calamity ang lalawigan sa Bohol aron maggamit ang pundo sa Calamity Fund para sa maong katuyuan. O ba nato karong butaga ang usa sa mga bukal sa atuang lalawigan sa Bohol, si Board Member Aldner Damalerio sa 1st District sa atong lalawigan. Board Member Damalerio, good morning. Sa atoy o sa ato mga suking ipaminaw sa atong station de Bayar. Okay, so kagahapon gipalabang ang usa resolution to or resolution no? Yes, Sir Atoy, no? Kagahapon session sa Sangguniang Panlalawigan, nakasinisya sa mong pre-session para sa PDRMC, no? Dr. Anthony Damalerio, bahin sa ilahang resolution na endorse sa Sangguniang ibut na sa state of calamity ng probinsya sa Bohol. So sa may ikaayo aning maong resolusyon nga giaprubahan na sa Sangguniang Panlalawigan kagahapon, board member? Well, kasi resolution sa Atoy nga under na state of calamity ang province of Bohol, provincial government sa emergency fund, no, sa calamity para matugunan po ang atong mga magsasaka kuan fishery nga sector, no. Ang damage as reported so ana sa 420 million pesos, no. Ang damages combine niya sa crops 419 million o sa fish. Murag mo aup ang imong tingog nimo board member da, di ba ka makagawas-gawas magagamay sa imuhang nahimutangan karon kay medyo mo putol-putol, no, mo aup ang imong tingog nimo. So sa crops landaan 419 million pesos, sa fishery ato sanggi ang fishery 756,900 ang damage na reported sa mga LGU. Oh. Putol-putol gyud gihapon ka board member da. Gamay lang kuno kuan pa. Okay. Saway kuno sige kuno. Kana loud and clear na boss? Okay, next sige kana. 756,000 sa fishery onya sa livestock and poultry. Sa livestock and poultry na million ang atong damages. Pila to pila? 430 million. Okay. So total tanan 420 kapin to 420 million pesos. So nunot sa pagdeklarar o pagpailawom sa Bohol sa state of calamity, mosunod ba pod ang mga kalungsuran nani nga ubos po sila sa state of calamity para po nga magamit ang ilang calamity fund sa mga sarang nga mga ikatabang ato sa to ang mga agri-fishery sector, board member? Kani si atong pag-declare sa ato tungod kay sa entire province of Bohol naman pag-mitigate po sa effect sa El Nino sa ilang tagsa mga lungsod. So magamit na para sa intervention nga to sa itong mga farmers. Nang atong kagamahanan sa lalawigan sa Bohol, pinaagi sa OPA. Doon na ganin sila daghanan nga mga lakang karon para nga maipsan kitahay ang epekto sa El Nino. Doon na mga baril ng panghatag, doon na mga hose, doon na po'y mga nag-detect na po karon o mga tinubdan sa tubig dito sa ilawom. Kay bisan to do ugas sa ibabaw, pero sa ilawom, doon na may mga dapit nga doon na tubod sa tubig. Aron makakubkob sila, aron bisag bisibis na lang unya sa mga
o tanon o guban pa nga mga produktong pag-agrikultura aron di ta mapikihan ining panahon karon na board member. Correct no, Sir Atoy, sa ato mga pagsuri-suri po, na rin mga ugal yung mga kayo kung na mga grass fires, no? Tungkol kay uga kayo yun, labi na dito ni gapon the other day. Kagahapon sa meeting sa PDRRMC, gibutyag ni Leonard Samar sa Pag-asa nga hingwiki na ang atong El Nino pero ang kainit niya nagpabilin gihapon kay muuwan ya mo init na pod muinit ya ang kaalingaang ba sa to ang palibot ba ning ang El Nino na to pero nagpadayon gyud nagpabilin gyud ang iyang kainit nang all the more nga nang okay putol abot sa mag-up na po ning imong signal po ni board member. So salamat kayo board member Alner Damalerio sa imong mga kasayro nga gikahatag nato karong butaga karon og atong pasalamatan pod ang atuang sangguniang panalawigan gipangunahan ni Vice Governor Dionisio Victor Balite nga mihatag pod og pagtagad sa maong nasangpit nga resolusyon nga nagtumong nga matabangan ang atuang agri-fishery sektor nga nag-ilaid sa problema karong panahon na board member. Okay. So, sa opportunity na matawagan kita, pasensya gamay sa atong signal tungkol kay adunay dakong firewall diri sa atohang balay, no? Mana nga sa salipdan gyud ang atohang signal. Bata nagpatayon ang atong pagtrabaho para sa kayo. Okay. Sige, salamat kayo board member Alner Damalerio sa 1st District sa Lalawigan sa Bohol. DYRD Radio Balita. Kagahapon mga higala sa mga nasangkit nga tigom dito sa office ni Governor Arisa Mintado. Gibutyag ni Leonard Samar nga ni weekend na, no? Pero ang iyang inigbalik sa sigaw sa adlaw, silaw sa adlaw, sakit yung gihapon nga bation na to, no? Unya, doon na po'y taliabot nga low pressure area. No? Doon ay taliabot nga low pressure area. Ang pamanabana ra mo gupaning Pag-asa pod, no? Kay moingon mito sila ito ni agi nga mobalik na po kuno mo kuan kuno sud kuno ang uwan sa ang El Nino mabati sayo-sayo nadugay na po pag nabati na tong El Nino nya moingon nga muso na pong uwan kuno karon sa Hunyo la na po moingon nga adto na po sa Hulyo. So kita nga naa sa agriculture sector murata og naglibog tag-asa may masibo ani mag-uwan na ba sa Hunyo dili ba kay kun unsa manggaling aron magkapahigayon og cloud seeding unya aduna pay gihilot karon nga problema mahitungod sa pagpahigayon sa cloud seeding sa ato ang lalawigan sa Bohol nga posibleng malangay o kaha ambot og makuan man no? Tungod kay ang supplier nga nakadaog dunay pangayoon nga 50% sa mobilization fund, no, sa 5 million pesos nga gikan sa Department of Agriculture pinaagi sa PSWM, 50% nga supak sa procurement reform law nga nagtugot lamang sa 15% nga mobilization fund nga mao'y mamahimong makuha sa maong kantidad. So gihilot-hilot pa nirong gihangyo pa ni nangita og laing mga supplier wa man po'y mga aircraft nga magamit, no? Dito nagdumagite sa ubang dapit pero wa nay abyon nga magamit tungod kay nagsige na pod sila sa ubang mga probinsya karon og cloud seeding. No? So atong paabot-aboto lang ning unsay resulta ni basig maabtan na po ni pagwan-uwan ay pay di na lamang pod og maabtan mga nis pagwan-uwan Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Walo kaadlaw nga masuso gisuwayan og baligya sa iyang inahan sa kantidad nga 90,000 pesos. Ato paminaw ng mga balita gikan sa kauluhan may tungod ini.
Sa videong kuha ng PNP Women and Children Protection Center, makikita ang pag-aresto sa lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng sanggol. Hawak naman ng mga kinatawan ng PNP WCPC ang sanggol na kanilang isinakay sa sasakyan para sa proteksyon nito. Arestado rin ang ina ng sanggol na ayon sa mga otoridad kasama sa pagbebenta sa anak. 8 araw matapos itong iluwal. The mother is selling her child for 50,000 pesos. 50,000 pesos, and the broker and the agent is asking for 90,000 pesos. 90. So may tubo po siyang 40,000. Ang kasong ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan ng DSWD National Authority for Child Care o NACC. Naobserbahan daw kasi nilang patuloy ang pagbebenta ng mga sanggol sa social media. Ayon sa DSWD, may 20 hanggang 40 na Facebook account silang na-monitor na may kaugnayan umano sa bentahan ng bata. Hiniling na raw nila sa Facebook na alisin ang mga account na ito, pero bukod dyan, nagbabala sila ng mabigat na parusa sa mga mahuhuling sangkot. Yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 or 9208, Nobel na po siya ngayon yung dalawa. Lifetime imprisonment po ang kaso kapag napatunayan po ito sa court. Ang online selling po ng bata ay illegal at labag po sa batas at pwede po siyang makulong hanggang 20 years hanggang panghabang buhay at meron po itong multa na 1 million hanggang 5 million pesos. Ayon sa DSWD, ang sanggol nasa pangangalaga na ng Augustinian Sisters sa Tagaytay, Cavite. Ang ina naman ng sanggol nakakulong sa WCPC. Paliwanag niya, nakilala lang niya sa social media ang lalaking akala niya umano ay aampon sa bata, pero ahente pala. Wala umano siyang pantusto sa kanyang anak dahil walang suporta mula sa ama nito. Usapan namin, aampunin niya yung anak ko dahil hindi sila magkaanak. Magbagong buhay daw po ako. May pinangako bang pera sa'yo? 50 po. Para lang po gumanda po yung buhay ng anak ko. Dahil po, hirap na rin naman po ako. Stress na po. Batid daw niya ang kanyang naging pagkakamali sa kanyang anak na maaaring hindi na niya makitang muli. Anak, sorry. Para sa iyo yung ginawa ko kaso hindi pala tama. Kasi hindi kita nakikita nahihirapan eh. Pasensya ka na. Kailangan kong pagtusahan yun kasi mali po yung desisyon ko. Desisyon ako agad-agad. Paalala naman ng DSWD NACC sa mga magulang, labag sa batas ang pagbebenta ng inyong mga anak. Mas pinadali na rin daw ang proseso ng legal adoption. Magkano daw po yung average na magagastos pag mag-a-adopt legally? Sa ngayon po wala po kaming sinisingil sa NACC. Yun lang pong mga requirements lang po na kailangan po nila, ang kailangan lang din po nilang bayaran. Hindi rason ang kahirapan para ibenta mo ang inyong anak. Kasi yung marketplace ay para sa produkto, hindi para sa individual, hindi para sa huwag na subukan dahil mahuhuli kayo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. DYRD. Tiyaw ba'y online na pumaligya sa mga bata? Kanya katupong usa po nga middleman, iya po ibalig 50,000, ibaligya po niyang 90. Po ang finansya. Mga balita gikan sa gawas, nagbangutan karon ang nasud sa Iran sa kamatayon silang presidente nga nadisgrasya sakay sa helicopter. Ato paminaw ng mga balita gikan sa kauluhan may tungod niini. Sa footage na ito, makikita na bit-bit ng Red Crescent Rescuer ang mga labing na mga nasawi mula sa helicopter crash site sa hilagang kanluran ng Iran. Ayon sa local report, bumibiyahe sa East Azerbaijan ang Bell 212 helicopter
kung saan lulan si Raisi at mga kasama. Nang ito ay bumagsak malapit sa Jolfa region ng East Azerbaijan dahil sa masamang lagay ng panahon nitong May 19. Galing sila sa inaugurasyon ng Kiskalasi Dam. 3 helicopter convoy ng Iranian President at 2 rito ang maayos na nakalapag. Pero nag-hard landing daw ang mismong sinasakyan ni Raisi. Nagsilbing malaking hamon sa rescue teams ang sobrang lamig na panahon at makapal na fog sa pagpunta sa crash site. Ang first vice president na si Mohammad Mukber ang next in line para sa succession. Ngunit ang pagtatalaga ng presidente ay nasa kamay ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Matatandaang nitong Abril, si Raisi sa ilalim ni Khamenei ay nagsagawa ng drone and missile attack sa Israel. Nag-uulat ito si Carlo de la Peña, SMNI News. DYRD. Inyo nabati ang ng bahin sa itong mga balita. Hatod ka nato sa Marcela Feed. Kanunay ng una kasaligan nga tinugdan sa impormasyon. Ang suki sa tanan nga tulumanon sa balita. DYRD Patrol Balita. Higala pa matia kung sa imong binuhi na problema ka. Sa pagkaon wala sila'y gana, ayaw kaguol kay ani-ana. Marcela Feeds, presko ug barato, di kalidad pa. Marcela Feeds, kumpleto sa vitamina. Sigurado good ang ganansya. Marcela Feeds, tubo sigurado, kita garantisado. Tagna sa DYRD ang friend mo forever. Alas 6:26 sa buntag na. Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon. Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlaw, Board Member Mimi Buniel nagtuo nga ipamulitika sa Kapitolyo ang ayuda para sa mga apektado sa El Nino phenomenon. Tagiya sa Captain's Peak Resort na ngayog bayad sa gobyerno sa nagasto sa pagpatukod sa resort kung dili sila tugutan nga maka-operate og balik. Giaprobahan sa sangguniang panlungsod ang 73.6 milyones ka pesos nga supplemental budget para ipalit og yuta pinakadako nga pundo alang sa sweldo sa mga job order nga moabot og dulan sa 21 milyones ka pesos. Mga detalye karong alas 7 na. Kaaso-aso nga mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita. This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, corner BNting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing. Mabuhay! Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Flight 234, bound to Hong Kong. We would like to thank you for choosing to fly with NJ Airlines. For your safety, please... Nawalan ka ba ng boses sa gitna ng importanteng trabaho? Maging worry-free sa sakit ng lalamunan, ubo at paos with Ninjom Paypakwa. Bukod sa ginhawa, may pagkakataon ka pang maging maswerte. Dahil sa bawat bote ng Ninjom Paypakwa na bibilin mo, may chance kang manalo ng 100,000 pesos. Thank you for your patience. As I was saying, for your safety, please ensure your seatbelts are securely fastened. For soothing cough relief, trust Ninjom Paypakwa. Available at all leading drugstores nationwide. Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot.
Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Your favorite fast craft vying the Tagbilaran Cebu route is coming back. Soon, leaves Tagbilaran for Cebu at 8 a.m., 12:40 noon, and 5:20 p.m. and leaves Cebu back to Tagbilaran at 8:40 a.m., 10:20 a.m., and 3 p.m. For details, visit our official Facebook page, Supercat Fast Ferry Corporation, or log on to our website, supercat.ph. Zoom to the island. Zoom with Supercat. Soon. Supercat. Katuig nang nakalabay, hangtod karon ako nakaangay. Salami ang sorpresa, matagtambong tas lamesa. Joji's Bake Shop, real goodness in every bite. Homegrown, Boholano Bake Shop, kompleto sa cakes, breads, and delicacies. Joji's Bake Shop, Joji's Bake Shop, real goodness in every bite. Homegrown, Boholano Bake Shop, paborito ka sa akong pamilya, bisan kanus apa. Joji's Bake Shop. Nagkinahanglan ba kamo og mga spare parts para sa mga sakyanan? Sulbad ng tanan didto sa RMJ Aircon and Denso Parts. Apsa karon ang ilang special rates ug dakong mga diskwento sa mga aircon parts sa Toyota ug sila ang authorized dealer sa Denso. RMJ Car Aircon and Denso Parts sa may barangay Tagihon, Baclayon, Bohol. Matawagan sa 0925-5024-533. RMJ Car Aircon and Denso Parts. Nagbaligya usab sila og copper tube. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewel Care o sa inyong suking butika. Pinakagwapong balita gikan sa Starlight. Ania na ang MV Starlight Pioneer sa Tagbilaran City. Ang pinakadako ug paspas nga barko sa Starlight mugikan sa Tagbilaran Port padulong sa Larena, Oroqueta ug Cebu Pier 4 2 times weekly. Mularga gikan sa Tagbilaran paingon sa Larena ug Oroqueta matag Sabado ug Lunes sa alas 2 sa buntag. Mularga gikan sa Oroqueta paingon sa Tagbilaran matag Sabado ug Lunes alas 2 sa hapon. Mularga gikan sa Larena paingon sa Tagbilaran matag Sabado ug Lunes sa alas 9 sa gabi. Mularga gikan sa Tagbilaran paingon sa Cebu matag Domingo ug Martes sa alauna sa buntag. Mularga gikan sa Cebu paingon sa Tagbilaran matag Biyernes ug Domingo sa alas 9 sa gabi. Sa uban pang pangutana, tawag o text sa numero 0906-510-1623 and like Starlight Facebook page. Sakay na sa Starlight, ang pinaka-safe, komportable and sulit ninyo nga pagbiyahe. Alright, Starlight family, halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Fighter wine, fighter wine. Pangkondisyon, fighter wine. Fighter. Bohol
Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, Cooperative Assurance Center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. PDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokdo, General Manager. Services beyond time to services we give. Agna sa DYRD ang friend mo forever alas 6:34 na. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 ug sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita. Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga away politika. Posibleng usa sa mga hinungdan sa pag-resign ni Senate President Zubiri isip presidente suma ni Manuel Mugato dito sa kauluhan. Kini magitutukan sa report ni Adrian Tagupa. Adrian, go! I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Kini ang usa sa mga pamahayag ni former Senate President Juan Miguel Zubiri nga nagbilin og pangutana sa katawhan labi na sa mga bulanon tungod usab sa kalit niining pag-resign ni isip SP sa Senado niadtong Lunes, Mayo 20, 2024. Sa pamahayag ni Manuel Mugato, usa sa editor sa One News didto sa kauluhan atol sa interview sa programang Inyong Alagad, gibutyag niini nga daw nawad-an sa kredibilidad ang Senado tungod sa giingong PDEA leaks ni Presidente Marcos nga matod pa sama lamang nga chismis og wala mapamatud-e atol sa mga hearing nga gihimo ni Senador Bato de la Rosa. Well, ang isa sa mga dahilan yung PDEA leaks, no? Kasi parang naging circus yung hearing ni Senador Bato, no? Wala namang napatunayan, puro chismis lang ang nangyari. So, ang opinion, no, ng representante sa Senado parang nagbabastos yung institusyon dahil parang pinupunto ay sisiraan si Pulong Marcos, no? Wala namang napatunayan. So, siguro yung mga aliado ni Pangulong Marcos na ilan hindi na hasil dun sa ginagawang Senate investigation na yan. Dugang pa ni Mugato nga pag-abot usab sa issue sa charter chains, walay gihimong public consultation si Zubiri. Suma pa nga ang pag-usab sa liderato sa Senado nga karon si Senador Chis Escudero ang nipuli isip Senate President, posibleng mahimong paspas na ang lihok sa Senado. Sa Senado? Alam mo si bagong SP Escudero, meron ding agam-agam at pagtututol dyan sa charter chains, no? Pero kasi ang problema nung panahon ni Vic Zubiri, hindi sila nag-hearing. Walang public consultation. Mabagal. So palagay ko si SIS, sisimulan na yung mga public hearing dyan sa charter chains. Hindi naman ibig sabihin na ipapasa nila, no? Ang gusto lang naman ng Pangulo, walaw yung ginagawang proseso dyan sa Senado. Walang guarantee na papasayan sa Senado kasi alam mo, ang survival ng Senate ang nakataya dito, no? Pag natuloy yung tiyata na yan at biglang nag-magic yung House at gawing con na yan,
malamang malusaw yung Senado. Kaya may agam-agam sila yung mga senador, no? Na hindi mapayag, no? Kasama na dyan yung kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos, no? Pero at least yung proseso ay gumagalaw na. Gilantaw usab ni Mugato nga posibleng may kalabutan sa politika ang kalit nga pag-resign ni Zubiri isip Senate President, labi na nga nabungkag na karon ang unit team. Diin si kanhi Presidente Duterte do na usab plano nga pakanaugon si BBM pinaagi sa destabilisasyon. Alam natin na nagkawatak-watak na ang unit team. Unit team. Duterte at Marcos Alliance, no? At alam mo, may mga chismis dito sa Manila na talagang susubukan ni dating Pangulong Duterte na patalsikin si Pangulong Marcos after June 30. No? Bakit June 30? Okay. Kasi yan yung sinusundan nila na script, no? Yung tinatawag na GMA formula. No? Kung maalala mo, noong 2001, natanggal si dating Pangulong Erap Estrada at pinalitan ni Vice Presidente Torre Arroyo, no? Ngayon, gustong tanggalin ni Pangulong Duterte yan, kaya ina-agitate niya ang military, ang pulis at ang ating mga mamayan. Samtang sa usa ka exclusive interview kang Zubiri nga gihimo sa GMA News, gipangutana ni Vicky Morales si Zubiri kung makakuha pa ba og suporta ang presidente gikan kaniya apan ang iyang tubag. Ang hirap maging politiko sa ating bansa, Vicky. Ang hirap talaga. It's hard, and it's hard to stay principled as a politician. So I don't want to impute any malice sa aking mga kasamahan. Ang akin lang, siyempre, masama loob ko. Pero once again, I don't want to rain on the parade of Senator Chis Escudero. Congratulations, Senate President Chis Escudero, and we wish you well. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Posible nga away politika o way pagsinabtanay ang hinungdan sa pag-resign ni Zubiri. Apan usara ang gilantaw sa kadaghanan, mugawas ra gihapon ang resulta kung kinsa gayud ang gahimo og maayo o kinsa ang naghimo sa sayop. Tungod kay sa umaabot, desisyon ra gihapon sa katawhan ang maagad isip usa ka demokrasya nga nasod. Para sa DYRD kini si Adrian Tagupa, ang friend mo forever. DYRD. Agna sa DYRD, ang friend mo forever. Alas 6:41. Padayon karon sa ato mga balita. Ana sa luwas nga kahimtang ang usa ka asawa humaginig dunggab sa kutsilyo sa iyang bana diya sa lungsod Panglao. Si Alerto June Gutierrez sa detalye. June, pasok! Diri sa Pang-Gobernador Celestino Galliaris Memorial Medical Center, ang usa ka asawa, ang kini nakaangkon og sama sa tiyan ng kinigig dungga sa iyang bana dito sa lungsod sa Panglao. Ang biktima gipailang nga si Lucy Molina, 36 anyos, magdadaga barangay Dulho sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sa kagabi, mga alas 8:30 sa gabi, naglalis kina iyang bana nga gipailang nga si Wesley Molina, tungulang sa silos sa matapad sa pasdiugan lang og lalis kagabi. Nagguha kanig kutsilyo kini iyang bana og gigaslak ang tiyan niini sa iyang asawa. May nunda na may pakaigo sa kilid sa iyang tiyan sa iyang asawa og gidali usab ni siya Grisco. Katuwa nga Pembro o gidagan dere sa Tungalia Hospital o katuwa na sa ira nga kini si Lucy Molina pakaron para sa binigatiman sa tuwang mga doktor. Sab sa laing nga bayan nairangat usab dere sa tuwang mga Galia Hospital ang usab katrabahante sa mga inasaluman usab kinigi na dasmagan sa usa ka motor diya sa ICM ning atuwang anak bayan. Ang badging empleyado gipailan si Prima Sabihon, 21 anyos, lumagdag na magsiha balilian. Katuwa ang paginabi ni Prima Sabihon kagabi na gikan ta siya ng duty diya sa mga misal o sa iya na ang pagawas sa ICM pero nga usap ni sa mutabok panwa lang makabantay ang usa nagahaguros nga motorsiklo na ug dasmagan ang taon kanang biktima ug mayon tang pakahapla. O gidali sila rescue sa tuwa na rescuer o gidagan dere sa Tungalia Hospital o konseran na nakaangkon kining mga amol bunok siyang kalawasan karang buntag atuwa nga bisuse na nasiya sa luwas nga kahintang
Gikan ang diri sa tanan sa Gobernador Celestino Gallaris Medical Center sa Alerto de Muceres, ang friend mo forever. DYRD. Alas 6:43 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon ka muna paminaw din sa atong tulumanon, DYRD Patrol Balita. Padayon sa atong mga balita, gikan sa lungsod sa Batuan, gituhang miyembro sa 8 grupo na sikop sa maong lungsod. Si The Barker Cell, remulador sa detalye. Cell, pasok! Nadakpan sa joint operation sa kapulisan sa lungsod sa Batuan o kapulisan sa Gihulngan City, Negros Oriental o mga sakop sa Provincial Intelligence Unit Form, lakitan in Regional Intelligence Division Suspend ang usa ka akusado nga nailang usa ka Nona Espinosa or Nona Espinosa Asero alias Kaava alias Gilay Andres Minyo puyo sa Victoria City, Negros Occidental. Base sa tao, Deputy Secretary o Political Instructor Squad 2 sa Samahang Unit Propaganda sa Walhong Grupo. Isikop kini pinasikat sa arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge George Espinal sa Regional Trial Court 7 Judicial Region na nakabase sa Branch 51 na nakabase sa lungsod sa Carmen sa kaso nga murder o kabase sa tao sa Pulisan Gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte sa maong nadakpang akusado nga kasamtangan kining gibalhog sud sa silda sa BJMP dito sa Gihulngan District Jail, Poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental. Alang sa itong mga balita, ikan sa kalungsuran, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. DYRD. Akna sa DYRD, ang friend mo forever. Alas 6:46 na. Mga balita gikan ni Ern Pahayahay atong paminawon. Ern, go! Kapulisan sa lungsod sa Panglao human aktuhan nga nagasuyop og Shabu ang duha ka suspek. Niresponde alas 5:40 sapon kagahapon adlaw. Human madawat ang tawag sa telepono nga may nagpaingog pat session o magasuyop og Shabu didto sa Purok 3 Barangay Danao sa nasoy nga lungsod. Si Police Major John Caleb Sanchez ang hepe sa Panglao Police mi responde gilayon sa mong lugar. Kuyog sa Intel Operatives og nasakpan sa akto si Mike Kainoy Yankee Orculio alias Mike Ulitaw, usa ka boatman 29 anyos lumad nga taga barangay Buntod lungsod sa Clarin og ang iyang kauban nga si Romer Borinaga Yankee Monares alias Romer Ulitaw, usa ka local guide 29 anyos taga barangay Napo lungsod sa Loon. Silang duha gaabang lamang og panimay diha sa maong dapit. Ang mga suspect gingong naa sa usa ka boarding house og padawong magsuyop og Shabu. Ang kapulisan merikisa sa duha og nakumpiskar pa sa lain na mga pinutos sa gituhoang Shabu. Nga gibadang-badang mo timbang nga 2 gramos og adunay standard drug price nga sa 13,600 pesos. Lakip ang mga gamit sa pagsuyop sama sa lighter, foil o gunting o drug paraphernalia. Ito nga operation sir, anti-drug operation. Namugna to sir sa tungod sa tawag no sa conference division sa ato staff doon. Report niya tayo sa atong Intel Operative na dayon pag abot sa area dito mismo na nakita gyud nga mga katao sa sunod sa ilang sa boarding house nga musuyop mo gamit sa kwan illegal drugs. Nagunit yun og kwan kining item og drug paraphernalia. Oo, kay pag abot na mga backup dito rin mo lahat na mga gamit nila kwan mga paraphernalia kumbaga.
Si Police Major John Caleb Sanchez ang hepe sa Panglao Police. Din ang gidugang nga di magmakuli ang mga Panglawanon sa pagtawag adto sa Police Panglao aron na masurespondihan ang mga kadudahan nga mga tao nga ilang mabatyagan. Para ni sa kuano sa tanan sa especially sa mga nagapamati karon nga taga Panglao, amo gyud gina-urge no ang mga kuano kanang mga lumulupyo sa Panglao nga dili gid sila mahadlok, dili sila maulaw, dili sila magduwa-duwa og support sa usaman nga mga makita nila nga illegal nga buhat no diri sa atong lungsod. Para man dili man ni para sa mua, para man ni sa ila, para man ni sa tanan, para ma-maintain nato ang atong ginahandom nga kuano kana kalinaw bisan Alang sa DYRD, kininyong alagad, earn pahayahay ang friend mo forever. DYRD. Inyo nabati ang natibok ang bahin sa itong Round Bohol Balita. Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Ay, mga Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 ug sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita. Arita sa itong mga pagtimbaya sa mga nagsaulog sa ilahang mga adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday ngadto nila ni Flora Amba, Elena Loritiro Dumagan, Rito Anggoy Duligues ug si Rito Buktot Iyo diha sa lungsod sa Albuquerque. Happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday! May pagpaminaw ni Otol Patrick Panong Ridolya ni ABC President as Baclayon na Sindoy Singingging. Good morning. Mayo nga pagpamati pod ni Bro Jerry Sibayan kinsa nagpahinumdom nga ang first pick-up Sandugo National Arnes Invitational Open Tournament karong maabot nga Agosto 5 ug 10 adto sa Katigbian Covered Court. Aduna nay 12 pa lang ka mga probinsya ang nagtinguha nga mosalmot nining maong nasangpit nga torneo. Alang sa dugang kasayuran kontakan ninyo si Senior Master Jerry Sibayan, ang tournament manager sa cellphone number 0917-954-0710. Good morning prod ni Bro Winnie Ayag no? O ni Ma'am Helen Wakinya, no? Good morning. Ma'am Dors Kaluyong, good morning. Marianit Kanyusari Salibay, good morning. Ni Bro Tony Itak, no? Aduna ni atong basahon ni iyang pahibaw day ni Bro Tony Itak no? Ni kanhi Kapitan Chloe Ingles. Okay. Anya, dira. Ito pa ning unahan dapat laing nga pahibaw mga higala. Okay. Good morning, naami ipasibya bahin sa kamatayon ni Milicia Meli Tabuno Onyada Manlangit, taga Porok Tres Dao. Namatay ni itong Mayo 19, ang haya na sa Porok 7 sa Kaskaho, Danao, Panglao, adool sa BDMPC Panglao Branch. Ang misa sa Lubong, pagahimoon karong Mayo 24, anha sa Santa Cruz Parish sa Barangay Dao, alas 9:30 ang takna sa buntag ug gilubong kini dito sa Dampas Catholic Cemetery. Ang nagpasibya nini si Juby Marie Manlangit, apo sa namatay. Nya da pay lain nga pahibaw ni bahin okay. Nagpahibaw si Tony Itak no, nga ang lubong ni Engineer Pascal Bustamante, ni Engineer Pascal Bustamante Jr. himuon karong adlaw Mayo 22 sa mga alas 9 ang takna sa buntag. Ang misa ato sa KFC isunod ato ang paglubong dito sa Dampas Catholic Cemetery. Okay, mapahibaw ni gikan sa pamilya Bustamante nga gipaagi ni Brade Tony Itak. Di apoy pahibaw ni Kapitan Chloe Ingles. Hangyo sa pagsibya ang kamatayon ni Nilo Hipayo. Ang iyang haya anaa sa iyang panimalay sa sitio Katugasan, Barangay Dampas ug ang lubong karong Huwebes, Pizza 23, ang misa pagahimoon sa St. Ignatius sa Loyola Parish, Dampas. Alas 4 ang takna sa kahaponon dayon ilubong dito sa Dampas Catholic Cemetery. Ayang iuyuan ko ni matod pa ni kanhi Kapitan Chloe Ingles. Takna sa DYRD ang friend mo forever alas 6:53 na. Good morning, good morning.
The Bohol Star Press is urgently in need of machine offset operator. Interested applicants may apply at Bohol Star Press, located at Tamblot Street near Girl Scout Building, Tagbilaran City. For more details, visit Bohol Star Press office and look for Sir Dario. Apply now. For your dream weddings, debuts, dresses for all occasions, office uniforms, OOTDs, matchy-matchy, and favorite haute couture with high quality yet very affordable. Owned and managed by the design duo Rose and Paul with in-house stylists, master cutters, and experienced tailors. Only at Rose Paul Silhouette. Open from Mondays to Saturdays, 8 in the morning until 6 in the evening. Located at Tabaco Street, Barangay Gugon, Tagbilaran City. Rose Paul Silhouette. Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man. Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan mo eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya. Nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata. Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare. Dugay ra gyud mi ka plano anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon. Ay, Mare. At tudad si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun. Mo ba Mare? Sure ka nga libre? Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare. Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo. Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, 4th floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Tagna sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:55 na. Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist nga duol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Cosa. Dangpanan sa mga nagkinahanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Cosa. Anchorman sa numero 1 buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Cosa. DYRD. Operation Tabang. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Kinsa ni? Si Paula Urot. Taga-asa ni si Ma'am Paula Orot? Sa Lubok. Okay. Sa Lubok, Bohol. Pila may edad ni Ma'am Paula? 63. 63. So sa itong ikalagad ni mo, Ma'am Paula? Unsa ganito eh? O sa itong ikalagad ni mo, Ma'am? Mangayo lagi tabang para sa akong tambal, sir. Para asam o sa may imong problema di ay? Kaning sa akong abaga, sir, ba kay na process shoulder ng ganitong yadra na kung bana o kanang colon cancer sa pagbakod-bakod sa iyaha. Nya nakuha naman noon nakuha ko no ang mga ugat. Okay. Dugay na gud niya ako pa September. Sakit kuan. Wani mo ipaterapi na, physical therapy? Sa therapy man ko di ani na aning kuan, aning kaning ni ang provincial katulog sa isa ka semana. Okay. Pero ang sakit man gud niya kanang pain reliever mo imahal kaayo nga tambal o kanang vitamin sa nerve. Okay, sige. Doon na ba kayo mga anak, Ma'am? Usara akong anak pero extra ra siya sa call center. Okay, sige ma'am. Hot-hota lang ni mama. Doon na kayo madawat sa kantidad nga 1,500 pesos. Gikan sa itong mga loyal donors. Pahuwa mo lang kuno anong imong cellphone nga gigamit sa doon na po ituyo diha nga si anay usap po diha. Palihog kuno. Daghang salamat. Okay, salamat po kaayo. Hello. Hello, sir. Good morning. Sir. Kinsa man ni? Siyempre, ungkod na, sir. Usa ni apelyido nimo ma'am? Ungkod? Ungod? Umpod. UMPOD. Okay. Umbod, no? Umbod. POD. Umpod na, sir. Pila may edad na to, ma'am? 57, sir. Unsa may atong ika-alagad nimo?
mga elected namin, sir, kaya may gusto ko ng bisita, basta mga laboratory, kaya ang sakit po ba, heart, high blood, Taga-asa to ka, ma'am? bakla yun, sir. Minyo ba ni? Si Ma'am Fe? Bakla yun. Minyo, ma'am? Minyo? Oh, sir, kanang caretaker, kung ba na, rin ang muslingan, sir, aring. Okay, so doon na kayo madawat sa kantidad nga 1,500 pesos gikan sa mga loyal donors, ma'am, ha? O huwat-huwata ko ninyo diha. Salamat po kayo. Salamat tayo, sir. Huwat-huwata lang ko diha, ma'am. Salamat sa mga loyal donors. Salamat po sa kind heart nga kanunay nagtabangan po dinhi sa tuang tulumanon ni Ma'am Enday Boniti sa Hisel Bulaluan dool sa KFC o sa kani Holy Spirit School na yung restaurant diha punuan sa Acacia. Good morning. Og ni Reverend Father James Darunday siyang programang Bound sa Kagawasan mohatag pugtabang ipaagi sa STK Diner diha sa Dan Borja, Poblacion 2 nitong syudad at bang sa Soledad Suites, no? Good morning og salamat po sa Purok 1, Purok 2, Purok 3 Polos diha sa Barangay Daon ning atong syudad sa Tagbilaran. Unya do natoy nagpahibaw nga nagpadapod og 3,000 pesos paagi sa gipaagi sa GCash, no, sa DYRD. Nagpa-anonymous sa tawag lang God the Father devotee, no? God the Father devotee. Salamat po kayo. Salamat sa mga loyal donors. Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, Alturas Group of Companies, First Consolidated Bank FCB, Bohol Quality Corporation, Fiorenza's Celtic Station, Holy Spirit School Multipurpose Cooperative, La Parcela Realty and Construction Corporation, Mario Cerujales, Purok 3 Dao, May 1 Cortez, Synergy Production, Divine Word College Itinyo Working Scholar, JGS Bingag, Taseco Multipurpose Cooperative, Value Family, Leo Requina, RL Vision Loans Bohol and Tooms Lending Services, Purok 2 Dao, o Pauline Doyle. Salamat po kayo, no, sa ni Ma'am Mela, no, diha sa Mangga ato pong pahatagag 250 ring si Ma'am Fe, no. Bahinon lang po ning uban nato ani, no. Okay, so salamat kayo. Sa laing bahin gihimo kagahapon adlaw Mayo 21 pinaagi sa buhatan sa Department of Agrarian Reform kun DAR og National Irrigation Administration kun NIA ang pagtugyan sa Cambanhis San Isidro Communal Irrigation Project nga mikabat og 1 milyon ka pesos kun 6 million pesos ngadto sa Cambanhis San Isidro Irrigators Association nga gihimo dito sa Barangay San Isidro lungsod sa Sirabulyones. Kini adunay service area nga mikabat ngadto sa 15 ka hektarya ug mga benepisyo ngadto sa 30 ka mga agrarian reform beneficiaries. Ang pagtugyan gidumala ni Dr. Ronald Pumatong, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR Bohol og Engineer Alfred Amoloria sa NIA Central Office. Sila giabagan nila ni Engineer Panfilo Asaris, Parcom Bohol Chairman, Maidon Autida, Engineer Evaristo Borja, Mayor Michael Doria og Sirabulyones og Barangay Captain Jason Salo. Si Vicente Tagaan, ang chairman sa Irrigators Association, maong midawat nining maong proyekto. Ang funding source sa maong proyekto gikan sa CARP Fund. Salamat kayo, may pagpamati sa itong mga online viewers na to o sa mga naminaw karon sa radyo. Bro Junji Daguplo, good morning. Ann Catayas, Camilutes Buates, Tercy Ali Laway, Tiara Lourdes Torrero, Maricar Rimando, good morning. Sa Buanoy, Balamban, Cebu, si Pare Asterio Doy Sabas, good morning. O galakip na usab mayong pagpamati ni Ruth Tambis, ni Ma'am Ikun Inting, ni Aisa Opus Bustamante, Jerel Gamayon Dapar Adansa, si Julio Dani, si Sir Francis Antonio dito sa New York, si Lynn Adelim na Malata Chan dito sa Australia, Austanan, di lang na ito maapas, no, sa pagtimbaya. Kini si Atoy Kausap, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpaminaw sa labing labas ka mga palita. Sa alas 7, salamat sa Diyos. Kaaso-aso nga